meron tayong isa sa tatalakayin, mga kababayan. Ayan o, kakamping, isa po sa ating tatalakayin sa araw na ito, mga bossing. Pero, syempre, kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel, ay pindutin nyo na po ang subscribe button upang sa ganun, kayo po ay laging i-notify ni YouTube, kapag tayo po ay naka-live na, mga kababayan. At nandiyan din po sa ilalim ng Mark Ramos, mga bossing, yung like button, gayahin nyo po yung ginawa ni Sir Romeo Alyangan, number 91. Pag-type nyo, pag-click nyo nung like, ikomento nyo kung pang ilan upang sa ganun, madaanan natin ng shoutout ang inyong mga pangalan dyan sa comment section. Dahil po late na tayo, mga bossing, rumekta na muna ho tayo dito. Eto. Sa pulto sila bato. Sa pulto, yung mga bobong mga tumatakbo o kumakandidato. Hindi lang po sa pagkasenador, hindi lang po sa pagka-mayor, hindi lang po sa lahat ng aspeto, mga kababayan, na tumatakbo ho. No? Tayo, alam naman natin, mga boss chief sir, na kahit papaano, etong si dating Senador Kiko Pangilinan, may patama pa din yan kay PBBM. Mga bossing? Kaya lang, alam naman natin yung kakayanan ng ating Pangulo. Ang tanong ho, mga kababayan, yung kakayanan kaya na sumagot sa mga ganitong debate ang Vice Presidente, lalo na ho kapag ka ito na po ay mangyayari sa 2028. Pero syempre ho, mangyayari na yan 2025. Kaya-kayang sumagot ng Vice Presidente sa mga debate, mga bossing. Ako ho, naniniwala ako dito kay Senator Kiko Pangilinan. Dito sa sinasabi niya, mga bossing, na kailangan, para makilatis nating maigi yung mga tumatakbo. Para makilatis natin yung mga tumatakbo, kailangan magandang debate at mahigpit na debate. Ano po? Sabi ni Just Vincent, kakamping ka na pala, Parmark. Hindi, nananatili tayong nakasuporta sa gobyerno. Pero kapag ho tayo, mga kababayan, ay nakakakita nung paggalang, pagrespeto, at pagsuporta ng mga kakamping sa Pangulong Bongbong Marcos at sa gobyerno ng Pilipinas, bakit hindi natin ibabalik yung suporta sa kanila? Bakit hindi natin ibabalik ang pagrespeto sa kanila? Di ba? Sabi dito ni Kiko Pangilinan, mga bossing, dating senador, naniniwala tayo na dapat lang na maisalang sa timbangan ng pampublikong opinyon ang isang kandidato. Biruin mo yan. Naku po. Ang apektado ho nito, mga kababayan, kapag talagang sinabi ng publiko, oo nga, tama sila. Kailangan talaga na marinig natin kung ano yung talagang mga gagawin nitong mga to. Doon kapag sila ay naupo na bilang senador. Pagka bumalik na sa pagkasenador. Di ba, mga kababayan? Kasi ganito yan Kunyari sila Bato de la Rosa, sila Bongo. Meron kaming ganito, bla bla bla. Meron po akong gagawin na isang proyekto. Bla bla bla. Pagka hindi po bukal sa loob nila yan, hirap po silang ipaliwanag yan. Hirap pong ipaliwanag yan. Yung tipo ho bang, plataforma ko, eto, ganito gagawin ko. Magpapalugaw ako. Isang buong termino ko. Kapag ka alam nila ang pasikot-sikot at talagang inaaral at talagang gusto na patakbuhin yung proyekto na yon, alam nila ang pasikot-sikot niyan. Pero kapag ka merong debate, mga kababayan, at nagkatanungan at nagkalaliman ng katanungan dyan, ng issue dyan, makikita mo yung sasablay at makikita mo kung sino lang yung mga tumatakbo na pinampo-front lang ho yung kanilang mga plataforma de gobyerno, mga kababayan. Sabi ni dating Senador Kiko Pangilinan, naniniwala tayo
na dapat lang na maisalang sa timbangan ng pampublikong opinyon ang isang kandidato. Ako din ho, lalo ngayon mga kababayan, kapag kay BP Sara na, ano kaya ang sasagot ni BP Sara? Baka biglang mag-init ang ulo. Putang ina nyo! Ikaw Martin! Ikaw Bongbong Marcos! Ikaw Lisa Marcos! Baka biglang mag-rant na. No? Tuloy natin. Sa pamamagitan, sorry, nakalimutan ko, wala pala tayo doon sa MRU, sa Mark Ramos Uncensored. No, sorry. Okay. Sa pamamagitan ng debate, makikilatis ng mga botante ang kalooban, kaalaman at kahandaan ng isang kandidato. Tama ho yan, mga boss. Ano po? Ako ho, mga boss, kahit sabihin nila, ano ka na pala? Dilawan ka na pala. Mark Ramos, wala akong pakialam sa inyo kahit sabihin yung ganun. No? Basta ako, ang nakikita ko, yung mga kakamping, yung mga sinasabi nating mga dilawan, ay nagbibigay ng suporta at respeto sa ating Pangulo dahil nakikita nila ang tunay na paggogobyerno, hindi kagaya ng iba. Na puro bulalas lang ho, mga kababayan. Puro, ganito gagawin ko, ganyan. Punta akong West Philippine Sea. 6 na buwan, tapos na ang droga. Hindi ho yung ganun. No? Wala akong pake. Dahil ho tayo, mga kababayan, kung sino po talaga ang nakikita natin na may malasakit sa bayan, doon tayo. Mga bossing. Ano? Ako, rektahan ko pong sinasabi, mga boss chief amo, sir, na hindi ko po iboboto ng straight yung mga nasa administrasyon na naka-line up na senators, no? At malamang sa alamang ho, no? Sabi ko nga sa inyo kung si Senadora Risa Ontiveros re-electionist sa pagka-senador, iboboto ko 'yan. Hindi ho ako natatakot na ano to pulahan to Bakit biglang boboto ng kakamping, no? I-unsubscribe ko na nga ito. Hindi ho, mga kababayan. Sabi ni Boy Sardinas, pare ko, pustahan tayo. Win, Marcoleta ako. Magkano pusta mo? 1 milyon. Pupustahan kita. 1 milyong piso. Pero siguraduhin mo, ikakasi mo yung 1 milyon mo. Ikakasi mo yung 1 milyon mo. Talo si Marcoleta. Hindi papasok sa top 15 yan. 15 ha? 1 milyon. 1 milyon. May ilalatag agad ako. No? Pero gusto ko, ilatag mo din yung 1 milyon. Kaya, isang card. Withdraw, $20,000. $20,000 pag US, 1.2 nga yun Isang $18,000 na withdraw. Lalapagan ko kayo 1 milyon. Ikaw. Ikaw ang nagsabi, naghamon na ng pusta, tapos ngayon, gaano katotoo ang pusta ko? Ano ba naman yan? Ano yun? Paikutan? Ano yung biglang ganon? Boss, pusta ko, mananalo si Marcoleta. Magkano pusta mo? Nung nagsalita ako ng 1 milyon, kaya kong maglapag. Gaano katotoo yung yung pusta mo? Ang lupit talaga ng mga DDS. Hanga ako sa inyo. Malupit kayo. Pet malu, Pagka pinatulan, yung pusta nila, gaano katotoo ang pusta mo? Ano yan? Dito sa channel ko, nagpapatawa kayo. Ay, wag dito. sa iba na lang. No, kasi ako patola ako. Kaya kong gawin yung sinasabi ko dito. Di ba? Ano yun? Bakit ganun? Boss, magkano pusta mo? Win ako, Marcoleta. Tinanong mo ako. Nagsalita ako, nagsabi ako, 1 milyon, kaya ko. Tapos biglang, wala, hanggang salita ka lang. Wala pala itong mga bardagulan Ano?
hahamon-hamon. Wala naman pala pagka pinatos yung hamon nila. Biglang tayo pa masasabihan, hanggang salita lang tayo. Tapos kapag binilangan mo ng pera sa harapan nila, mga kababayan, ang yabang mo naman. No? Ang yabang mo naman. Tama na. Alam namin yung 20 pesos na bigas, iniiyak nyo pa. Huwag nyo na kami paikutin. Tuloy natin. Ay nako mga DDS. Kaalaman at kahandaan ng isang kandidato. Malamang ang vice-presidente, wala. Ngaw-ngaw yan. Hindi mananalo at hindi papayag yan sa debate, mga bossing. Ano? Kaalaman at kahandaan ng isang kandidato, maliliwanagan sila kung sino ang mga karapat-dapat iboboto. Wala. Alam niyo ho kung sino unang mga nakikita ko na kandidato na aatras dyan? Mga DDS. Ano? Mga DDS, mga bossing. Panigurado yan. Baka si Willie Rebillame din. Kasi si Willie, umatras na ba si Willie? Hindi ko lang sigurado kung umatras si Willie kasi yon mag-iisip ng tawag dito? Ng plataforma de gobyerno kapag nanalo na. Pero pagka hindi nanalo, wala. Kumbaga parang wala. At least hindi ako nag-isip. Panalo niyo muna ako bago ako mag-iisip kung ano gagawin ko. Ang mga bumoboto ho, mga bossing, mga kandidato ho, mga bossing. Kaya po naisipan kumandidato niyan dahil alam nila na meron silang kasagutan. No? Meron silang kasagutan sa problema ng bayan. Sagutin ko pa ba to? Wala na eh. No? Biglang bumawi na. Wag na yan. Hayaan mo na lang mag-comment dyan yan. Pinatulan ko. Boss, magkano? Pusta mo. Panalo si Marcoleta. Win. Nung sinabi ko, yung presyo nung tanong niya, kasi tayo ganun eh. 1 plus 1 equals 2. Hindi kagaya nung mga DDS, kapag tinanong mo at sukol, anak ng tinapa, dadalhin ka doon sa iba. Kung plus ang tanong mo, dadalhin ka sa multiplication. Tanong, boss, magkano? Kaya mo? Win ako, Marcoleta. Sabi ko, 1 milyon. Yung nakarinig ng 1 milyon, siguro hindi pa nakakakita sa tanang buhay niya nung 10 pirasong tagi-100,000, tagi-1,000. Biglang wait lang. Sandali lang, pinatulan yung tanong ko. Biglang, puro kasalita naman, Mark Ramos. Ganun na, anak ng tinapa. Huwag na natin basahin yung mga ganyang komento pagka ganun din naman pala. Kaya nga, isa sa dahilan kung bakit ayokong nakikipagdebate doon sa mga doon sa kanilang mga vlogger, mga kababayan. Alam nyo kung bakit? Ganyan ang gagawin, no? Pagka nagkatanungan, pagka nasukol mo, iba na po. Pupunta na sa iba, mga kababayan. Biglang, hindi, ganito. Puro ka naman salita lang eh.